We're now reading the Second Kings. Second Kings chapter 15, and this pertains to the reign, yung paghahari ni King Azariah or King Uzziah sa Judah. As we all know mga kapatid, papansin ninyo, there are two, Israel and Judah are different kingdoms. Kaya mapapansin mo, Sister Judith, that itong dalawang Judah at Israel naglalabang pa sa minsan-minsan. And we will witness it here, mga kapatid, na ito ay nandito ngayon. Now, King Uzziah, in verse 1 to 4, it says that he did what was right in the sight of the Lord. Marami siyang ginawang tama. Marami siyang ginawang maganda sa paningin ng Diyos. And his godliness ay biniyayaan ng Panginoon ng napakahabang 52 years of reign. Yung paghahari ay siya ay naghari sa Judah ng halos 52 taon. Ang maganda kasi kay King Uzziah, siya ay naghari, simula maghari at the age of 16. At siya ay naghari during sa pagiging propeta ni Propeta Zechariah. Marami siyang tinalo mga Philistines at marami siyang mga kinubkob na mga syudad, gaya ng mga Ammonita. And he was internationally famous as a strong king. Siya ay kilala ng mga malakas na hari. He was an ambitious builder and skilled in agriculture. Maaari kasi noong unang panahon, I think narinig ito kay Brother Johnny, especially sa LOP, when he was teaching LOP, na noong unang panahon, Sister Maribik, wala naman talagang mode of or parang source of income ang mga tao. But King Uzziah, Sister May, can you cut off your phone please? Because it echoes from my ear. Ang nangyayari mga kapatid was that he developed at talagang pinag-igi niya ang pagbubungkal ng lupa. You know that mga kapatid, Sister Edna, sa Pilipinas, I think Brother Johnny, may nakakita ko ng estudyante sa Manchester University. Alam mo minamaster niya, Sister Elaine? Master in hindi master in business master in mushroom development. Ang kanyang minamaster, Sister Judith, pagpapalago ng mushroom. Pero minamaster na siya. Dinidevelop na yung mga mushroom, yung mga kabute. Dapat ganun Dapat talaga ang tao, minamaster mo talaga ang ginagawa mo. Hindi pwedeng normal lang na parang normal. Dapat you become an expert in your field. And when you become an expert in your field, mga kapatid, hahabulin ka ng tao. Kahit yan ay mushroom lang, yung mga kabuti lang. Pero sa Pilipinas, we have to master also agricultural crops. Sa Pilipinas, nag-aangkat na tayo ngayon ng mga isda, nag-aangkat na tayo ngayon ng mga baboy. Bakit tayo mag-aangkat? Meron tayong sarili. Kaya ang pinapatay natin mga kapatid, yung mga lokal na mga manufacturer, na mga hog dealers, hog racers. Pinapatay natin ang mga lokal na mga magugulay. Kasi umaangkat tayo ng mga murang gulay sa China, sa Korea. We have to also become an expert in our agricultural crops. Ang dami-daming lupa sa Pilipinas na pwede nating i-develop. At yun ang problema ng Pilipino. Meron tayong ganung parang colonial mentality na dapat imported. Kasi pag imported, mas masarap, mas maganda, at mas mura. Kaya lang, ang pinapatay mo, yung lokal na mga manufacturers at mga farmers. Sa UK, very important yan Kaya pag bumibili ako sa mga grocery store, ang binibili ko palagi yung mga local breeders. Mga local na mga British na nagpapalaki ng kanilang mga baboy. Hindi ako bumibili ng mga import. At yun ang ginawa ni Haring Uzziah. Dinevelop niya ang pagbubungkal ng lupa. Dahil alam niya na meron kasing prophecy si Prophet Hosea and Amos
Pag mababasa natin mga kapatid, ang Amos chapter 1, verse 2, Amos 4, verse 6 to 9, Amos 5, verse 16 to 19, and Hosea chapter 2, verse 9, chapter 4 and 3, chapter 4, verse 3, and chapter 9, verse 2. So, madadaanan natin yan that there were prophecies na maghihirap ang bansang Judah. Inunahan sila ni King Uzziah. Yun ang maganda mga kapatid sa tao, Sister Elaine. Prophecy is there for us to prepare. Prophecy is given. Kasi, kaya ang tawag, Sister Marivic, sa mga pag nababasa natin sa Bible, di ba? Minsan, ang tawag sa mga propeta, tagakita. Isabihin ng tagakita, isabihin, Sister Judith, nakikita nila in advance yung mga bagay na magaganap na hindi natin nakikita in our naked eye. Because we are just a normal human being. But if you were a prophet of God, then you have a direct mindset of God who can see things ahead. And there were prophecies. There were prophecies. Ito ang ginawa ni King Uzziah. He became an ambitious builder and is skilled in agriculture. Kaya kailangan mga kapatid, kaya ang UK ngayon mga kapatid, mapapansin nyo, tatapatin ko na kayo. Tanungin mo ang mga mayaman sa Knightsbridge. Knightsbridge mga kapatid sa iba't ibang bansa na hindi nakakarating pa ng London. Ang Knightsbridge mga kapatid, ito yung tinatawag nilang billionaires village o billionaires community. Lahat ng mga mayayaman nandyan. Tingnan mo, Sister Alice, ang pinag-aaral ng mga anak nila. Alam mo, inaaral ng mga anak nila? Ang anak nila mayroong electives na mga language. Alam mo, ang kanilang primary elective ngayon, Sister Cecil, Chinese. Mandarin, Hokkien. Why? Because in the next 10 to 20 years ahead from now, China is going to dominate the world. The money that we know now is going to be a facade. It's gonna fade. Sooner, we no longer need cash. Ang magdo-dominate ng mga kapatid ay yung mga online currency. Bitcoin. Yan ay magiging China is the one who developed paper money. China is now developing a digital money. Kaya makikita mo ngayon mga kapatid, pwede ka nang umalis kayo mga kapatid na wala kang wallet. Dala mo lang ang phone mo. Because in your phone, meron kang wallet. Tinatap lang yan. O kahit iWatch lang, itatap mo lang yan, nakakabili ka, makakapag-travel ka, makakaalis ka. You don't need any cash. This mindset, ito mga kapatid na prophecy, it prepares you to what things to come. Kaya mahalaga naghahanda tayo. Alam ko, maraming galit sa atin sa mga China Maraming ayaw. Pero Sister Alice, mahal ka namin Alam ko, si Sister Alice kasi mga kapatid, Alicita Yu. Si Sister Jane Tan. Rosemary Tan. Meron akong kliyente, Sister Cecil, ang pangalan niya Malu. Ang apelido niya Ang. Kaya ang tawag niya, Miss Maluang. Mga kapatid. Pero totoo yun. Meron akong pisa na ang pangalan niya, Malu Pampang. Bakit naman kasi Malu ang pinangalan mo? Alam mo namang ang apelido na mapapangasaw. Hindi ko nga po alam, Pastor. Basta napaano ko dito, Malu. Tapos ang asawa ko po, si Mr. Ang. Kaya Malu Ang. Anyway mga kapatid, kahapon Sister Arlene, may uso na ngayon sa atin yung mga online scammers. Sister Sumuser. Bakit naman Sister Christy, bakit naman Sister Sumuser ang pinangalan mo sa iyong pangalan? Hindi ka, Sister Christy, bakit Sister Sumuser? Now, merong kahapon na scammer online. Ang pangalan Sister Judith, Mark. Ang kanyang apelido, Nagoyo. Taga Japan. Mark Nagoyo. yung kinuhanan niya ng pera, sabi niya talagang Nagoyo. Ako nitong si Mark na ito. Yung pera niya sa China Trust yata yun, inilipat sa Union Bank. Ang pangalan, Mark Nagoyo. Para nagaraya, para mga ganun. Kaya mga kapatid, kung mag-aasawa kayo ng China, dapat pipili kayo ng pangalan. Sample, papangalanan mo ay ganito. Dapat pipili ka ng pangalan ng anak mo para hindi ka nagmumukhang katawa-tawa.
Anyway mga kapatid, going back. Alam mga kapatid, pagka malamig, ang hirap kasing tumawa kaya pinapatawa ko kayo. Na mga kapatid, so yun ang naging ambisyon ni King Uzziah to become an expert sa pagbubungkal ng lupa. Kasi pinaghahandaan niya nga yung paghihirap. Ganon din tayo mga kapatid. Kailangan mag-aral-aral ka rin ng mga China. Mga salita. Baka ang alam mo lang noodles, ramen. Ang alam mo lang yata kung ano-ano pang mga China. Dapat alam mo mag-aaral-aral ka mga kapatid ng maganda kasi mga linguist tayo. Bakit kasi eventually yan na talaga magiging norm. Amen ba mga kapatid? Now, at siya rin ang nag-build up, nag-organize ng mga army at nag-introduce ng iba't ibang mga military technology. Kahapon I remember Prime Minister Bennett ng Israel. Nagpunta siya, Brother Johnny, sa UAE. The very first PM, Prime Minister ng Israel, to have visited a Middle East country. And you know what, Sister Cecil? It reminded me. Alam mo sabi ng Bible, Sister Alice? Kaya ang Bible magandang magandang barometer to eh. Ang sabi ng Bible, Sister Alice, is this. When you see the world are trying to unite, and the world will say, it's peace, it has, everybody is united, na magkakaroon ng katahimikan, sa kadarating ang wakas. We can see now in our naked eye that these world leaders are acting like, so we don't know if their intentions are really true. Maybe pretended lang naman yan yung pretensions di ba? But you know what, Brother Jay, kahapon, Prime Minister Bennett has made an agreement with the UAE Parliament to sell some of the military technology of Israel to the Middle East. At alam natin yan mga kapatid na nagbobombahan lagi Iran at saka Palestinian at saka Israel. Palestinian are Muslims. So imagine King Uzziah, he developed, he introduced, he organized and built up new military technology. Kasi ngayon, ang maganda sa Israel, Sister Cecil, makikita mo, meron silang meron sila yung dome na pag may nagpasabog ng bomba, sinasalubong ng bomba ng Israel, and no one on earth has developed the technology. Na meron silang mga dome na kahit pasabugan ng bomba, hindi po mapapasok sa Israel. Bakit? Na-develop din yung technology na hinahanap nung rocket nila, yung rocket na paparating sa kanila. Kaya minsan may makikita mo sa TV, di ba? May binobomba ang Palestine, hinahabol ng rocket ng Israel. Boom! Sa itaas pa lang, tapos na ang laban. Hindi bumababa sa Israel. Pero pag Israel nagpasabog, sabog ang buong building. Kaya nung nagkabilangan, Sister Cecil, 100 plus ang namatay sa Palestine, 5 lang ang namatay sa Israel. Ganun sila katindi. Ngayon, ang usapan, Sister Alice, $1 trillion ang bentahan ng mga armas. Kaya mga kapatid, ito ang ginawa ni King Uzziah. Kailangan din kasi, Brother Johnny, meron tayong mahalaga din sa tao yung meron kang gamit. Sa Pilipinas ngayon, Sister Christy, ang bangka natin donated ng Korea. Tuwan-tuwan tayo, dito galing Korea, meron tayong bangkang pang Navy. Kaya ngayon, pag dinaanan ang mga sasakyan pandagat ng mga mangingis ng Pilipino, pag dinaanan ng China, biak, hati ang bangka natin. Kasi ang bangka natin, bangkang pang mangingisda. Paano ka lalaban sa China? Ang bangka mo, pang mangingisda. Wala ka naman talagang warship. Takot tayo. Ay, doon pa lang pagdating pa lang, boom, boom. Pag bumuka yung boka ng China, takot na tayo Kaya hindi natin pwedeng labanan ng China. Kaya mga kapatid, mahalaga ma-develop natin yan. Kaya mga kapatid, Sister Arlene, kapag ikaw ay naging governor, i-develop mo yan kapatid. Na mga kapatid, may mga nagsasabi mga biblical experts that believe that King Uzziah ay naging hari in a very unusual manner. Very unusual. Wala siyang success, wala siyang dynasty actually. But he was a direct choice of the people. Yung parang democratic. Kasi dati wala namang democracy Ngayon lang naman yan Ang ginawa kasi yung mga prinsipe ay pinatay ng mga Syrians and sa panahon ni Haring Joas, kaya yung mga taong gustong ihalal o i-appoint si King Uzziah, yun ang nagwagi.
But the problem with King Uzziah, even though he has done many good things in the sight of the Lord, and as we all know, except that the high places were not removed. Hindi niya tinanggal hindi niya inalis yung mga traditional places of sacrifice to the Lord. Hindi niya inalis. Maganda na sana Hindi niya inalis yung mga Diyos-Diyosan. Yun ang problema. You see, Sister Cecil, when I was reading this, God requires 100% commitment. It's either you are in or out. Kaya Sister Maribik, sinasabi ng Panginoon, ayaw ng Panginoon ng lukewarm. Ayaw ng Panginoon ng maligamgam. Sister Arlene, pag ikaw ay malamig, sabi ng Panginoon, kung malamig ka, dapat malamig ka. Ay, kung ang expectation sa'yo ng Panginoon ay halo-halo ka, dapat malamig ka. Hindi ka pwedeng lukewarm. Pag ang expectation ng Panginoon sa'yo, mga kapatid, ay ikaw ay mainit, dapat mainit ka. Hindi pwede, mga kapatid, na ikaw ay malamig. Yun, mga kapatid, ang sinasabi ko dito. Bakit, mga kapatid? Iluluwa ka ng Diyos. Pag tayo, mga kapatid, mga kapatid, naglagay lang ako dahil minsan nadidisturb ako sa ingay. Ito ang sinasabi ko rito, mga kapatid. And the sad thing about the reign, yung paghahari nitong si Haring Uzziah, the Lord struck the king. In verse 5 to 7, then the Lord struck the king so that he was a leper until the day of his death. Hanggang sa mamatay siya, Sister Alice, talagang nagkaroon siya ng ketong dahil hindi siya nakinig sa Diyos Yung kasi ang problema. He dwelt in isolated house. Ano dito, mga kapatid, it was not the devil who struck King Uzziah. It was the Lord himself. And mindful, Sister Arlene, he was not an ordinary man. He was the king. You see, ang Diyos kasi hindi respecter ng tao God is no respecter of anybody. Like money. Money is no respecter of anybody. If you love the money, if you take care of the money will take care of you. Regardless of whatever status of the society you are in. God doesn't exempt anybody. Pag sumunod ka sa Diyos, you will succeed. But just like King Uzziah, it was a sad end of his reign. That until the day of his death, he suffered with leprosy. The Lord struck the king that he was a leper until the day of his death. In the book of 2 Chronicles chapter 26, it also tells us the downfall of King Uzziah. Ang sabi rito, mga kapatid, who was marvelously helped till he became strong. And then, in verse 26, chapter 26, verse 15 of 2 Chronicles, it says, but when he was strong, his heart was lifted up to his destruction, for he transgressed against the Lord his God by entering, listen to this, mga kapatid, he entered the temple of the Lord to burn incense on the altar of incense. Ginawa ni King Saul. Wala siyang kadala-dala. Kaya ako, mga kapatid, sinasabi ko palagi sa inyo, matuto tayo sa ginagawa ng iba. Huwag niyong gayahin yung iba. Alam mo nang bumagsak siya doon Why are you gonna do that? Alam mo nang sumablay siya doon, huwag mo nang gayahin para hindi na mangyari yung nangyari sa kanyang masama. Simple lang naman ang buhay. Ang gayahin natin, mga kapatid, yung mabubuti, yung maganda, yung maayos. Itong si King Uzziah, alam niya nang si King Saul, kaya nanabok niya. Kasi nagsunog ng insenso sa templo ng Diyos. Ang ginawa na itong si King Uzziah na ito, porket hari siya, kinuha niya pa rin yung responsibilidad na laan lamang sa mga saserdote ng Diyos. Hindi ka designed to do that. Di ba sabi ni Propeta Samuel kay King Saul, you know what, Saul? At this very moment,
God is lining up those people to be in line to your dynasty, to your throne. But because of your disobedience, those have been forfeited from you. And God is now commanding me to go to the land in a place of in the land of Jesse to anoint the new king to replace you. It's just very sad. I feel sad, mga kapatid. Alam mo, Sister Alice, kanina alam mo, brother Jan, na marami ngayon nagpapa-advise sa akin ng marriage counseling. Sabi ko, hello, I'm an attorney. I'm not a marriage counselor, by the way. Attorney kasi, ganto-ganto eh. Tapos nakita ko sila sa Westfield kahapon. Halik kayong dalawa, ha? Ano sinasabi nitong asawa mo sa'yo? Nakakalungkot, Sister Alice, because maganda na ang buhay natin eh. In terms of, I'm talking about in terms of earnings capacity. In terms of capacity to buy anything we like. Sa United Kingdom, Sister Christy, pag may gusto ka, na ang nadadrive ng mayayaman, pwede mong madrive. Ang nakakain ng mayayaman, pwede kang kumain din sa mga mayayamang restaurant, hindi ba ga? Pwede ang mga tao, pwede kang pumunta ng mga magagandang hotel, pwede ka rin pumunta doon kasi kaya mong kainin ang lahat eh. Sa Pilipinas kasi alam mo mayayaman at mahihirap. Ang puntahan na mahihirap, Baclaran, Divisoria at saka Bambang. Saan ka namili? Baclaran. Ay, pobre. Di ba? Pero saan ka namili? Doon ako namili sa Ayala Alabang Festival Mall. Oh, di ba? Saan ka namili? Ayala Mall. Oh. Saan ka namili? Ano nga yung maganda? Rustans. Yan, Rustans. Naku, mamahal dyan. Sa Rustans, Landmark, Makati. Yan ang mga... Ang sinasabi ko, mga kapatid, kayo ay magaganda na ang buhay natin. Huwag nyo nang sirain. Itong si King Uzziah, maganda na ang buhay niya eh. Alam niya eh. Ang mahirap kasi rito, Sister Alin, alam mo sana yung... Kung hindi mo alam, okay eh. Alam mo yun, pero hari ka eh. Marami kang advisors, hello. Hindi ka naman nag-iisa eh. Ha? Alam mo naman, nasasablay ka sa Diyos. Alam mo na babagsak ka. Pag ginawa mo yan, hindi ka magtatagumpay. Bakit mo pa ginawa? Oh. Ang ginawa nito si haring ito, si Haring Uzziah, he insisted on forcing his way into the temple. Dahil hari siya eh. Mayabang siya, sikat na siya. At nagpumilit siyang pumunta sa templo. Pinipigilan siya ng mga hari, please mahal na hari, wag po. Hindi, hari ako. Akin na yung insenso na ako magsusunod sa Diyos. Sa galit ng Diyos, Sister Maribig. In fact, at the latter part of this chapter, it's your prophet Isaiah said that while King Uzziah died, Prophet Isaiah said this, that he saw the God sitting on his throne. God was looking at King Uzziah, who was one of the most prominent kings after King David of Judah, but God was sitting on the throne. He was not moved. That's why God is called the King of Kings. If you do not follow the King of Kings, even though you are a small king, but God can take it away from you. So don't allow life, don't allow God, don't allow the devil to steal whatever goodness of life you are enjoying now. Nag-enjoy ka na eh. Ang ganda na ng buhay. Sisirain mo pa. Amen ba mga kapatid? Ano ba bang kulang sa atin, Sister Arlene? Si Sister Arlene, ang ganda na ng buhay. Nakasakay sa kotse. May gwapo at maganda, maayos na lalaki ang kanyang nakasama sa buhay, si Sister Christy. Mga makajos na mga, alam mo yan mga kapatid, maayos na eh. Minsan kasi, hinahaluan mo ng sama. Kaya ang mangyayari dyan mga kapatid, pag pinagsama mo ang sama, at ang maganda, mabaho yan. Kaya tama sabi ng Proverbs. Ang isang mabangong, ang perfume, pag nilagyan mo yan ng isang langaw, na bumabaho. The Proverbs also tells us that the small foxes destroy the vines. Alam mo yung mga maliliit na mga teeny-weeny things, it can destroy and it could dilute the purity of the water. Kaya itong si Haring Uzziah, sayang eh. Minsan nakakapanghinayang.
And sabi dito mga kapatid, overall, he was a good and strong king. Marami siyang ipinanalo mga victory. He was energetic builder and planner. But despite all this, yung kasi mahirap doon eh. Despite all this, Sister Arlene, King Uzziah had a tragic end. At yun ang ayaw ko, Sister Alice, yung ang ganda na ng buhay mo sa London eh. Kaya sa inyo mga kapatid na kayo ay nasa London, yan, Brother Jeff, maganda yan. Habang naglilinis ka, nakikinig ka ng mga, mga kapatid mo si Brother Jeff. Bro mo, naglilinis yan mga kapatid. Brother Jeff, maganda yung ginagawa mo. Yan ay ipadala mo sa Pilipinas. Maganda yan, Brother Jeff. Habang ikaw ay naglilinis, ipakita mo naglilinis ka rito, baka akala ng mga taga-Pilipinas kayo lagi nasa Big Ben at nakasakay ka lagi doon sa bangka sa River Thames. Amen ba mga kapatid? Sayang ang buhay. Alam mo itong mga taga-Afghan, tinanong ko nung last week mga kapatid, kayo huwag magagalit sa akin sa mga taga-London na mga kapatid. Tinanong ko sila, kapatid, magkano kita mo sa Afghanistan? Pastor, ito po, kinikita ko ganto-ganto. Oh, talaga? Yung kinikita nila, Sister Alice, sa Afghanistan ng one month, kinikita lang nila sa London ng ilang araw. Sabi ko, kapatid, alagaan mo yan. Alagaan mo yung magaganda na meron ka ngayon. Doon sa mag-asawa kong kina-counseling, dalawa silang couple na kina-counseling ko. Sabi ko, mahalin mo ang asawa mo. Bakit? Yan lang ang meron ka eh. Sa ganda na ng buhay ninyo, dati kayong walang papel, dati kayong TNT, ngayon binigyan kayo ng Panginoon ng magandang buhay, sisirain mo. Bakit? Alam mo naman ang kahinat na nito eh. Huwag mo sirain yan. Despite all this, King Uzziah had a tragic end. Namatay siya na napakapangit ng kanyang ending. Papatuloy tayo mga kapatid. And then, meron tayong bagong hari, si Shallum. Shallum. He reigned a full month, 1 month lang. Samantalang si King Uzziah, 52 years. Pero itong si Shallum, 1 buwan lang, wala na siya. Pero sinasabi rito mga kapatid, 4 na linggo lang siya. But the great prosperity and expansion under Jeroboam II appears to have corrupted the people and caused them to give free rein to their evil desires and violence. Kaya alam mo kapatid, Sister Maribik, naniniwala din ako dun sa, alam mo may kagandahan din minsan yung mahirap tayo nung bata tayo. Bakit? Kasi nung bata tayo, Sister Maribik, wala tayong baon. Diba? Minsan uuwi ka dahil kakain ka, pagkakain mo, balik sa school. Pagkalabas mo sa school, uwi ka ulit ng bahay kasi wala kang pang lamierda. Ngayon, ang mga tao, ang daming baon. My God, mind you. May mga bata ngayon, mind you ha, maniwala ka sa akin to. Ito totoo. May mga bata ngayon ng baon 1,000 a day. Ha? 1,000 a day. Libre na yung pagkain, Brother J ha. Mayroon na yung bus, may service na, may driver pa, may kompleto. 1,000 a day. Tinalo mo pa kami tatrabaho sa mga... Ay, ang per day sa atin, Sister Christina, sa 500, 600. Yung mga nasa probinsya, 350. Alam ko ang sahuran dyan sa mga regional. 295, 300, sige 300. Yung bata, mga kapatid, is 1,000 a day ang baon. Anong tinatrabaho niyan? Kaya ang ending, Sister Maribig, adik, buntis. Anong kinukuha mo? Dentistry. Di buntis na natapos mo. Kaya minsan, ang tao, anong kinukuha mo? Engineering. Kasi lagi nasa gin. Oh. Itong nangyari sa Israel na ito, mga kapatid, sa Juda, nagkaroon ng malaking kasaganaan. At sa paglaki ng kasaganaan, Sister Alice, naging kurap ang mga tao. At sa pagiging kurap, nagkaroon sila ng kalayaan na gumawa ng masama. Kaya ang mga tao minsan, wag mo ibibili palagi ng mga sasakyan, Sister Christy. Yung mga tao bibigyan mo ng sasakyan, naku, kung saan liliko-liko yan, biglang liko. Maraming naku mga kapatid, maraming milagro mangyayari. Kapag may mga sasakyan, naku, kung saan pupunta yan. Oh, di ba? Totoo yan eh. Sister Christy, sabihin mo kung mali ako, totoo yan. Ganun na nangyari sa Juda. Sa dami ng kanilang kayamanan, na kung
kung ano-anong ginawa ng mga kabulastugan ng mga nangyari. Nawara ng batas, nagkaroon ng pagkakataon ng espiritu ng walang batas, at gustong-gusto nila yon. May mga taong galit sa batas. Pero tandaan mo, Sister Arlene, kung walang batas, walang order. Walang kaayusan. At may mga tao, gusto mo ba yun na walang batas? Walang pila. Di ba sa Pilipinas, dito lang naman sa UK, nauuso ang pila eh. Sa Pilipinas, kapso makikita sa Maribig, nakasakay ka sa basa atin nung una, pag yung mga undas, yung Pasko, naku, minadaas bintana. Uy, ito, naka-reserve na to. Wala pa naman yung tao, naka-reserve na. Nadaas sa bintana. Sa UK, hindi nangyayari yan. Ngayon lang nauso yung mga pila-pila ng mga tao ngayon. Pero imagine mo, Sister Cecil, walang pila. Unahan ng mga tao, walang patayan ng mga tao. Lawless. Ito ang nangyari, mga kapatid. Kaya minsan, ipinagpapasalamat ko sa Diyos, mga kapatid, yung kakulangan natin ng pera ng mga bata tayo. Natuto tayong maging disiplinado, natuto tayong gumalang. Kaya sabi ko nga sa mga anak ko kanina, kay Jewel, tsaka kay Chen, guys, you know what? There are good things in the British culture. Yeah? We do not deny that. There are many good things about them. And we have to adapt what are good. But one of the things that I would also tell you, there are also good things about our own culture. And one of those, huwag kang tatayo. Kasi mga anak ko ngayon, pagkakakain, saan mo kakain ng mga 3 subo? Tatayo na. Daddy, see you. Ha? No. Come back. Go back to the table. Nung unang panahon, hindi ka pwedeng tumayo hanggang di tapos ang magulang. Di ba? Sabi ko, anak, ito ang buhay natin. Gayahin mo yan. At saka pagdadaan kayo sa mga nasapal, nag-uusap, dapat yuyukod kayo. Huwag kayong para kung mga sikat, baka, masasabunutan kayo sa atin. Mahalaga, mga kapatid, na may sinusunod na panuntunan ang bata. Huwag mong hahayaan ang batang lumaki na freeway, yung parang wala kang itinuro. Pag wala kang itinuro, wala kang aasahan. Lalaki yan, walang modo. Lalaking bastos yan, lalaking pilyo yan. Sino ba nakakaya? Di ikaw. Tatanong, sino magulang mo? Magulang mo, walang tinuro sa'yo magaling. Sa Batangas, ganun ang tao. Pag ang titingnan palagi nila dyan, mga kapatid, anong tinuro na magulang mo sa'yo? Tingnan mo nga, kala ko ba born again kayo? Ba't ganyan ka? Sino napipintasan? Ikaw, magulang, at saka ang Diyos. Kaya minsan, mga kapatid, maganda rin yung kahit kaya mong bigyan ng laya o konti ang anak, maganda, disiplinahin din. Maganda, hindi lahat ibinibigay. Yung kahit kaya mong ibigay, hindi mo lahat ibibigay for the purpose of disciplining them, telling them that it's hard to earn money. Ito mga Juda na ito, sa sobrang ganda ng buhay, naging tuloy, nagkaroon ng kalayaan, ng kasamaan na gumawa ng masama. Amen ba, mga kapatid? And then dumating, mga kapatid, si Manahem, the son of Gadi, became king over Israel. Yung reyna naman, yung kanyang panunungkulan, pagiging hari, was typical of the kings. Gumawa na naman siya ng evil, ng mga state-sponsored idolatry. Alam mo, pag sinabing state-sponsored, ibig sabihin, mismong bansa ang nagpo-promote ng idolatria. Hindi yung certain people lang. Ito, state-sponsored. Patay ka sa Diyos. Sinabi na ng Diyos yan, Sister Christy, ako ay mapanibughuing Diyos. I am a jealous God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Bakit ngayon ang mga tao, gagawa ka na naman ngayon ng karumal-dumal sa paningin ng Diyos? Hindi ko talaga maintindihan. Paulit-ulit lang ito, Sister Maribik And you read it in the Bible. Bakit hanggang ngayon, may mga tao pa rin nagpapaka. Hanggang ngayon. Kaya hindi mo rin alam Sinusumpa ng Diyos ang tao, ang Pilipinas. Bakit hanggang ngayon? Ito ang ginagawa nila. Manahem gave Paul 1,000 talents of silver, that his hand might be with him to strengthen the kingdom under his control. Masyado nagtiwala itong si Manahem o si Menahem na bumili ng mga gamit o magtiwala kay Assyrian king dahil naniniwala siya na susuportahan siya ng Assyria. Minsan kasi, mga kapatid, pag ang hari naniwala sa lakas ng iba, hindi pwede yan.
Kailangan ng isang hari, ang isang leader, nagtitiwala lang primarily, fundamentally, sa lakas at karunungan ng Diyos. Yan ang magandang gawin natin mga kapatid. At Menahem ruled well, enough. Itong maganda kay Menahem, hindi kagaya nitong si Shalom na isang 4 na linggo lang, wala na siya. Pero itong si Menahem, bagamat naging hindi siya talaga the best, pero naipasa niya ang kaharian, ang trono sa kanyang anak na si Pekahiya. But again, he did evil in the sight of the Lord. He did not depart from the sins of Jeroboam, the son of Nebat, who had made Israel sin. So yung pamilyar na sumpa, inulit na naman itong si Pekahiya. Walang kadala-dala. Ba't kaya hindi sila nagbabasa ng mga, alam mo kaya maganda magbasa ka ng mga, kaya mahilig ako sa pagbabasa ng mga autobiography. Ano naging tagumpay ng tao na to? What about you, Sister Cecil? Pag binasa ang autobiography mo, isinulat ng isang akda, isang author, isang manunulat. Ang aklat ng talambuhay ni Marivic Miras. Chapter 1. Tingnan mo yun. Pag-aaralan niya na eh. Eventually. Pero itong si Pekahiya, walang kahiyahiya talaga kapatid. Itong si Pekahiya mga kapatid ay walang blessing sa Diyos. Kaya namatay siya, 2 taon lang, at ang pumatay sa kanya mga kapatid ay yung kanyang personal bodyguard. Again mga kapatid, si Peka naman, 20 years siya nanungkulan. Ba't ang nakakatuwa rito mga kapatid? There was an amazing continuity of evil through these dynasties. Lagi silang gumagawa ng masama, patuloy at patuloy at patuloy. Lagi na lang idolatry ang problema, Sister Christy. Inulit na lang ng Diyos. Bakit kaya lagi inulit ang Panginoon rito? Could it be that even though we are no longer living in those days, these are primitive people, these are people from the ancient 4,000 years ago. But what about us? What kind of idolatry now, although we don't have these so-called images, but what do we have in our lives now that takes the place of God? That dethrones God from our hearts? Anything that removes God from the throne of your heart, it is a form of idolatry. Yung mga bagay mga kapatid na nag-aalis sa inyong paglilingkod sa Diyos, yan ay isang form ng idolatry. Nagsiselos ang Diyos dyan. Amen ba mga kapatid? And then mga kapatid, papatuloy tayo sa verse 32 to 36. Nandyan mga kapatid si Jotham. Dumating naman si Jotham mga kapatid. Jotham did what was right in the sight of the Lord. Yan ang maganda eh. Kabanata 2. Marivic Miras did what was right in the sight of the Lord. Oh, ang sarap magbasa. Ganyan. Alam mo, pinakamasarap, Sister Cecil, pag umuwi ka ng Lanao del Norte o ng Cagayan de Oro, pag-aaralan nila ang buhay mo. They will study you. They will study you whether what you have done, mga kapatid, sandali lang po. Whether yung ginawa niyo mga kapatid ay magiging mabuti o hindi. Ang maganda pa rito, Sister Marivic, hindi naman lahat naging masama ang mga hari. Meron ding mabubuti. Sorry po. Thank you po, Sister. Hindi lahat ng mga hari ay masasama. Meron ding mga mabubuti. There were good and godly kings. But the Bible tells us that he did according to all Father Uzziah had done. Marami din naman nagawa si King Uzziah. At itong si Jotham, marami siyang ginawa in accordance to o according to, may pattern siya eh. Kaya alam mo, Sister Judith, mahalaga yung prinsipyo na malaki kasi influensya na gagawa ng magulang sa bata. King Uzziah was one.
Maaari itong si Jotham, bata pa lang siya, nakikita niya ang tamang ginagawa ng kanyang tatay. And it's important. Kaya tayo mga magulang, kailangan magpakita tayo ng mabuting bagay sa ating mga anak. We're not perfect, of course. Meron tayong mga weaknesses eh. But as much as possible, let us strive to have a pattern. Mahalaga may pattern ka eh. Barangay meron silang nakikitang format ng ginagawa mo. At yun ang ginawa ni King Uzziah. The Bible tells us that Jotham did according to all that his father Uzziah had done. Kaya nagtagumpay siya. Now, ito mga kapatid, gusto kong pag-aral natin for the last 20 minutes of our topic. Mga kapatid, lalampas lang po ako ng konti. One of the best things that King Jotham had done, was he built the upper gate of the house of the Lord. Ginawa niya yung upper gate. You see mga kapatid, kapag ikaw ay concern sa bahay ng Diyos, kaya alam ko gusto ko maging concern kayo sa bahay ng Diyos eh. Maganda concern kayo doon. Kaya si Pastora, Sister Alice, itinuro sa akin ni Pastora, batang-bata pa lang ako, tinuro niya, sabi niya, anak, tandaan mo ito. Sabi niya, tandaan mo ito. Pag ang naging tibok ng puso mo, sabi niya, ay ang pagpapaganda ng tahanan ng Diyos. Makikita mo, pagpapalain ka ng Panginoon. Tinandaan ko yung Sister Alice. Hanggang ngayon, di ko makalimutan. Sinabi niya sa akin yun. Sabi niya, anak, hindi. Kaya all throughout, from Genesis to Malachi, makikita mo dyan na laging, pag pinabasa mo ang Hosea, nabasa mo ang Amos, nabasa mo ang Malachi, nabasa mo itong 2 Kings, makikita mo na maraming mga hari ang nagtangka. King David was one. Ano sabi ni Haring David? Panginoon, ako magpapagawa ng templo mo. Hindi, sabi ng Panginoon, hindi. Anak mo magpapagawa nun. Hindi ikaw. Gusto ni Haring David. Kasi nandoon yung overflowing desire to build the house of the Lord. Pumayag si David, sabi ni David, okay Panginoon, di ako magpapagawa kasi sabi mo, yung anak ko magpapagawa niyan. But the good thing about King David, Sister Alice, he did not allow King Solomon to build from scratch. Ang ginawa ni Haring David, hindi siya nagpagawa, pero siya ang kumuha ng mga materyales. Ang sabi ni Haring David, hindi ako magbibigay sa Diyos ng walang halaga. You see, mga kapatid, kapag ikaw ay naging concern sa pagpapagawa, sa pagpapaganda ng bahay ng Diyos, makikita niyan. Madadaanan natin yan at i-remind ko kayo. Pero tandaan niyo itong 2 Kings chapter 15. Nagpapakilala yun na mahal mo ang Diyos eh. Nagpapakilala yun na mahal mo ang Diyos. Bakit? Kasi, alam mo ng bahay ng Diyos yan, igalang mo na, pagandahin mo na. Oh. Kaya yung mga nagdadala ng bulaklak sa atin, kala nyo hindi ko napapansin, sa linggo, yung mga kurtina, mga kapatid, yung pagpapaganda, yung mga bulaklak na dinadala nyo sa Panginoon, mga kapatid, napakalaking bagay niyan sa Panginoon. Napakalaking bagay niya sa Panginoon. At alam ng Diyos ang inyong mga puso. Pagpipili ka sa Diyos, Sister Christy, laging the best. Huwag kang kukuha lang nung, basta lang makakuha, no? Panginoon, pipili ako ng magandang bulaklak. Kailangan maganda. Alin po dyan ang pinaka-fresh. Kasi ano yan eh. Diba? Ako palagi, pag bibili ako ng mga burger, sample, lahat ng pagkain, gusto ko freshly made. Pag bumili ako sa Burger King, you know what guys, ayoko nung nakaimbak na dyan. Gusto ko fresh bun, fresh pate, etc. Kasi yung asawa ko ganto. Gusto ko the best. Kahapon namili ako ng baka. I want to cook a soup for my wife. I want you to give me a fresh cut na lamb. Ganun din sa Diyos. Ang technique dyan, Sister Alice, is to pick the best for God. Kaya pag nakita mo ang life of Abel, that's one of the secret of Abel. That's why the Bible tells us in the book of Genesis that God honored the offering of Abel, but not with Cain. Hindi inonor ng Panginoon yung kay Cain. Si Abel, Sister Cecil, pumili siya ng pinakamatataba at mga magagandang guya. Maaaring si Cain nag-offering siya, pero hindi siya pumili. Mahalagang pinapahalagahan mo ang Diyos. At pag nakita ng Panginoon yun, mga kapatid, Jotham, pinaganda niya eh. Ang bahay ng Diyos eh.
2 Chronicles 27 verse 6 says, "So Jotham became mighty because he prepared his ways before the Lord." He prepared his ways before the Lord his God. Yung building ng upper gate, mga kapatid, is the link between the palace and the temple. So, nag-combine. Yung palasyo at saka yung templo, gumawa siya ng daan, Sister Cecil. And because of that, the Bible tells us that it is a form of preparation of King Jotham to his praise. Na yung palasyo, diretso na siya sa templo. Meron siyang exclusive na daan patungo sa templo ng Diyos, patungo sa bahay ng Diyos. Pinaganda niya yon. Amen ba, mga kapatid? Yan. Kaya, mga kapatid, ganun din ang gawin nyo. Magpatuloy kayo, mga kapatid, sa pagtatayo ng bahay ng Diyos. Maging kaisa tayo. Huwag tayong maging parang wala tayong pakialam. Kaya, mga kapatid, pag tumatawag ang Panginoon na, mga kapatid, papagawa tayo ng bubong ng church, tayo bibili ng ganito, ay, mag-donate tayo, mga kapatid. Huwag kayong matakot yan, mga kapatid. Mga kapatid, magaganito ako, ha? Mga kapatid, let's go to the 2 Kings. The 2 Kings is the compromise of Ahaz. Ito naman, mga kapatid, kumot siya nga ay Ahaz, siguro naging Ahaz din nga ang kanya. Kaya minsan, mga kapatid, alam mo, ang mga pangalan, dapat pipili ka talaga ng magandang pangalan eh. Ang pangalan mo, Ahaz. Tapos, ang iyong apelido, Nagoyo. Diba? Kaya, bagay, baka yung Ahaz sa kanila, maganda. Kaya itong si Ahaz, mga kapatid, siya ay nagkaroon na naman ng idolatry. Ganyan na naman eh, paulit-ulit lang, idolatry. Ayaw na ng Diyos yan. Amen ba, mga kapatid? So, ligdangan na natin si Ahaz kung talo na tayo. Now, mapapansin niyo, mga kapatid, na si King Jotham ay nag-build ng gate that will connect. Naggumawa siya ng daan, pinaganda niya yung daan between the palace and the temple. At therefore, ginamit ang Panginoon yung para magtagumpay siya. Kaya ako, mga kapatid, sikreto namin yan. Gusto mo talagang pagpalain ka ng Diyos, maging kaisa ka sa pagpapaganda ng templo. Bring your tithes and offering into my storehouse, into the house of the Lord. Bring. In the book of Hosea, or Hezekiah, or Hosea, God was so angry to Israelites. Your houses are very beautiful, very nice, but look at my house. God was pointing His finger to the temple. Magandang bahay niyo eh. Pero tingnan yung bahay ko. And because of that, mamadadaanan natin yan. Alam mo, sabi Sister Cecil, ginawang bakal ng Diyos ang ulap para hindi umulan. Para yung kanilang mga crops, walang tubig. Hindi magkaroon ng irrigation. Yung lupa, Sister Marivic, naging bakal para walang sumuloy na mga puno at mga pananim. Yung mga kinikita na nila, the Bible will tell us in the book of Hosea, yung kamay nila, Sister Alice, na kinita na nila, ani na nila, pero nagkaroon ng butas. Nalalaglag pa. Because they neglected the house of God. Itong si King Jotham, maganda ang ginawa. Now, jumping to King Ahaz. Si King Ahaz, para matandaan natin. King Ahaz. Sige. King Ahaz, ang ginawa niya, baliktad sa ginawa ni King Jotham. He cut off the panels of the carts and removed the lavers. He removed the Sabbath pavilion. He removed the king's outer entrance. Hindi maka-Diyos na gawain. Inalis niya ang magaganda at ipinalit niya ang masasama. Inalis niya ang king's outer entrance, which was built in the days of King Jotham. Yung ginawa ni King Jotham na daan that will connect the palace to the temple, binuwang ni King Ahaz. Ahaz nga. Kaya, mga kapatid, huwag kayo mag-aalaga ng ahas. Mga kapatid. Kapatid. Now, the rest of the acts of Ahaz, which he did, ang sabi rito ni Propeta Micah,
who prophesied in the reign of Ahaz, describes King Ahaz who works to successfully do evil with both hands. Magaling gumawa ng karumal-dumal itong si King Ahaz, sapagkat siya nga ay Ahaz. Magaling na sana siya eh. He was in love with innovation and new things, but did not hesitate to bring these innovations into worship. Maganda sana, marami siyang nagawang mga pagbabago. Siguro marami siyang naimbento. Pero naging kayabangan. Hindi niya siguro pinapurihan ng Diyos. Siguro, ako to eh. Discovered by me, nothing by me. Only by me. Walang glory to God. Natatandaan ko when I used to work in a bank, in an Equitable Bank sa Binondo branch. Meron kaming client, Sister Cecil, ang pangalan niya, alam mo? Glory to God. Kaya pag gumagawa ko kami ng account, Brother J, okay, kaninong account yan? Glory to God. Ang ganda. Magkano inutang niya? 1 million. Glory to God. Lahat na lang kanya pangalan, glory to God. Nakakatawa ang pangalan nun. Hindi ko lang makalimutan. Anything good, tandaan niyo mga kapatid to, lahat ng maganda, pero hindi mo inalign sa Panginoon, sabihin, kung hindi, maganda eh, maranya, maayos, pero hindi mo binigyan ng papuri ang Diyos, hindi mo binigyan ng karangalan ng Diyos, lahat ng yan mga kapatid ay hindi galing sa Diyos. Yabang. And, the problem with King Ahaz, wala siyang relasyon sa Diyos. Dapat may relationship ka sa Panginoon. Kaya ang tawag sa atin, Sister Cecil, sa New Testament, we are the church. We are the body of Christ. Jesus is the groom. We are His bride. We are His bride. Dapat may relationship ka sa Diyos. Kinakausap mo ba ang Diyos? O nagdadasal ka lang pag tutulog ka na? Parang 1-minute prayer, minsan 20 seconds. Nakabalakol ka na ng kumot. Panginoon, basbasan mo ko. Thank you. Bye-bye. Good night. Mas marami ka pang panahon sa Facebook kaysa pagbabasa ng Bible. Oh. Sister Flor, welcome. Buti na lang Sister Flor nakabalik. Balak na nga namin mamasal sa inyo, Sister Flor eh. Amen ba mga kapatid? Wala sang relasyon sa Diyos. Kaya mga kapatid, tayo mga Kristiyano, mga born again, we don't really promote religion. We promote a relationship with God. Dapat may relasyon ka sa Diyos. Kausapin mo ang Panginoon. Magkaroon ka ng time sa Diyos. Magbasa ng Bible, makinig ng ito man lang, kahit man lang naglilinis ka dyan, sa halip na mga pralipu-lipi at mga air supply pinapakinggan mo, eto na. Bible na ang pakinggan mo. Hindi yung pinapakinggan mo lagi dyan, sino nga yung mga nganta sa di ko kayang, may mga ganyan pa kayo, mga palabas, mga ganyan eh. Sa mga April Boy Regino, yan. Mga kapatid. Meron akong kapatira na nabuksan ko ang kanyang phone, Brother Johnny. Sabi niya, patingnan ang phone mo, may titingnan akong parang may ginagawa ko sa kanyang phone na gusto niyang pagawa. Nakita ko mga pinapakinggan niya. Nasa abroad na to ha. Nasa abroad talaga, totoo Sister Christy. Ang pinapakinggan niya, mga Bina Morales, Sharon Cuneta, kailan lulubog ang mga tala. Pag sumakay ka sa kotse niya, ang mga kanta niya, ang kanta niya talagang mga OPM, original Filipino music. Sabi ko, kapatid na, wala ka bang Christian song dyan? Wala, pastor. Ito talaga na-download ko. Binili ko to, ganito na. Talaga? Sabi, hindi ka nag-download ng Christian music. Yan talaga Kaya pag nakasakay ka sa kanya, wala kang marinig kundi mga, di ko kayang tanggapin. Para mga ganun talaga. Kaya sabi ko, mga kapatid, kaya pala hindi ka matanggap-tanggap. Kasi yun lagi ang pinapakanta mo. Wala sang relasyon sa Diyos. Yan ang problema ng haring ito. Kaya, hindi siya pinagpala ng Diyos. Isa pa sa kasalanan ni King Ahaz, sapagkat Ahaz nga siya, he was interested in spiritual things. Interested naman sa mga spiritual. And, to the point, Sister Alice, na yung kanyang anak ay ibinibigay, isinasacrifice niya kay Molech. May mga tao kasi masyadong relihiyoso. Na sa pagiging relihiyoso, mali ang paniniwala, mali ang doktrina. Kaya, may mga tao kasing mali ang paniniwala, mali ang doktrinang dala.
yung relihiyon nagpalayo sa Diyos. Sa halip na magpalapit sa Diyos, maging mabait, lalo naging masungit. Kala ko pa Kristiyano yan, ba't ang sungit-sungit? Kasi born again yan eh. Ay kaya pala, matapang, naging marahas. Amen ba mga kapatid? Dapat ang ating relasyon sa Diyos nagpapabait sa Diyos. Nagpapabait sa atin. Kasi malapit ka sa Diyos eh. Amen ba mga kapatid? At yun nga, sabi ko sa inyo, sinira niya yung link. Sinira niya yung gate na nagkukonect ng palace at saka ng bahay ng Diyos. Sinira niya. At nagpapatunay yung Sister Alice na sinira rin ni King Ahaz ang kanyang relasyon sa Diyos. Kaya, Sister Flor, ayoko marinig sa'yo na may trabaho ka. Amen ba kapatid? Dapat kapatid yan, gamitin mo, Panginoon, may trabaho na ako, magsisikap ako makinig. Makinig ako ng, madam, meron akong Bible study ng 1 oras. Yan. Wag mong gagamitin yung kapatid. Para maging dahilan na ma-destroy mo rin ang relasyon mo sa Panginoon. Yan na nga eh. Ito lang aking ahas Si Jotam, gumawa siya ng daan para mag-connect yung templo, yung kanyang palasyo sa bahay ng Diyos. Gumawa siya ng paraan para mapalakas na yung gate na yon. Pero itong si Ahaz, sinira niya. Sabihin, sinira niya rin ang relasyon niya sa Panginoon. And because of that, the end of this man, instead of magtiwala siya sa Diyos, nagtiwala siya sa sarili niya, naging mayabang. Instead of in the living God who reigns from the heaven. Sa halip na magtiwala sa Diyos, nagtiwala sa sarili niya. Kaya yung kanyang katapusan ng kanyang paghahari was a disaster. Probably, most of the writers, biblical writers says probably the worst among the king of Judah. At mga kapatid, sa pagtatapos natin, ayokong sa pagtatapos ng buhay natin, yung final chapter ng buhay natin, the end ng chapter ng buhay ni Marivic. Magandang ending yan, and they live happily ever after. Ganyan ang magandang mga, di ba? Sister Marivic, Sister Cecil, pag nagbabasa ka ng mga Hansel and Gretel, ng mga fictions, ng mga book, ng mga children's stories, and they live happily. Gusto ko yung ganun, happy ending. What about you? Because the happy ending will be based from you. How do you want your life to end? Do you like this kind of ending like King Ahaz, which says his reign was a disaster or his life was a disaster? And most writers, biblical writers, say probably the worst. Or would you like it to be, and Cecil lived like a princess in her palace, in her subdivision, in her own little condominium, in her own little palace. Maganda yung ganun. Yung sa pagtatapos ng aklat ng ating buhay, Sister Alice, maganda ang ending. Kaysa sa ang pangit-pangit, amen ba mga kapatid? Kaya pagsikapan natin mga kapatid na maging maayos tayo sa Diyos. Kaya itong ginagawa natin, pagpapalapit ito sa Diyos. Pagpapakita itong pag-a-attend natin, pagpapakita na ito, mahal mo ang Diyos eh. Kasi may panahon ka sa Diyos. At ang relasyon talaga, sabi ko nga kanina, Brother Ben, sa aking ina-advise yung marriage counseling ko kuno. Sabi ko sa kanya, alam mo, dapat kayo mag-asawa, may panahon kayo. Yan. Brother Dennis, dapat may panahon ka kay Sister Marivic. Hindi yung wala ka na kayong panahon mag-date. Brother Joey, Brother Steve, Brother Johnny, Brother Ben Umayam, Brother Ben Cruz, sino pa dito? Ayan, kung sino pa mga lalaki dyan na pwede pa. Yung mga partner nyo, i-date nyo. Ilabas nyo paminsan-minsan, hindi yung sa bahay na lang tayo. Iba kasi ibang may panahon kayo mga kapatid sa relasyon. Ang relasyon talaga binibigyan ng panahon. Kahit wala kayong panahon, pinahanapan ng oras. Lalabas lang kayo, brother. Marivic, halika na. Meron ding Greg's Bakery. Halika na, isang kape lang tayo at isang hati na tayo sa itong maliit na cheeseburger. Ganoon lang, hindi mo kailangan mahal. Sila Sister Cecil, minsan iinom lang sila ng coffee ni Brother Jim. Nasa labas kami. Parang lumabas na rin kayo. Binibigyan ng panahon. Ganon din ang Diyos.
Pag pinagbuti natin mga kapatid ang ating relationship sa Panginoon, pinagbuti mo ang iyong pakikipag-ugnayan sa Panginoon, mapapansin mo, malapit na malapit ka sa Diyos. At ang sarap ng feeling. Ang sarap ng feeling na malapit sa Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Lord mga kapatid, and God bless you all. Back to you, Brother Jay.